Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po ay makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay nagsisimula sa malinis na hangarin ang nakakatulong sa kalusugan ng mga Pilipino. Siya ang utak ng at puso sa likod ng Natural Quality Corporation. Ang kumpanyang nagpasikat sa mga produktong gawa sa likas na sangkap tulad ng Ampalaya Plus, Renalin at Delight Herbal Tea. Nakilala na ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Isang pataguyod ng kalusugan, inobasyon at pagninegosyo na may puso. Walang iba kundi si Mr. Benson Sian, founder at CEO ng Natural Quality Corporation. Benson, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Good morning po. Marami pong salamat, Yusek. Oo, at itong produkto mo, Sir Benson, ay sikat na sikat. Pero bago natin yan pag-usapan, ay gusto ng mga kasosyo natin, mga kanegosyo natin na malaman siguro kung ano ba yung kwento ni Benson. Siyempre, nung kabataan mo, bago ka naging negosyante, sino ba si Sir Benson? Okay. Thank you po. Feeling ko normal akong pinalaki, okay? Sa isang household na sobrang pinapahalagahan yung health, okay? Akala ko normal po yan, Yusek, eh. Pero pag tinatanong ko yung mga kaklase ko, parang hindi naman nila pinag-uusapan yung kalusugan sa bahay. Pinag-uusapan nila pera, negosyo, pero yung kalusugan parang hindi. Pero sa household po namin, napaka-importante yung health, napaka-importante yung maging fit, mag-exercise at mag-aral ng mabuti at gumawa ng tama. Yan yung ganun po kami pinalaki sa aming bahay. Yung tatay ko dati almost every day nagsiswimming. Okay? Yung nanay ko hanggang 80 plus nagzuzumba. Wow. Yes. So ganun yung aming importance na yung health natin ang pinaka-basic. Pinakamahalaga. Oo. Healthier people, happier lives. Yan yung slogan namin, di po ba? Yan, at yan ang totoo. Yan yung nakita ko pagpalaki sa akin. So, yan yung background ko po. Nag-aral po ako, nangarap po ako, at from the very beginning, my dad is an entrepreneur, so gusto ko rin maging entrepreneur. So may idea na kayo sa dad mo because negosyante ang daddy mo. Pero yung dad ko talagang napakahirap eh, kasi talagang from scratch siya, okay? So parang not necessarily gusto kong imana yung ginagawa niya, pero natuto ako sa kanya. Nagte-train ako sa kanya. Nung bata ako, ako yung pinapatype niya ng mga kontrata. So natuto ako magbasa ng kontrata kasi sa akin yung pinapatype. Okay. Diba? Things like that. Yung tumutulong ako sa kanya. Yes po. O ano ba yung nagtulak sa'yo, Sir Benson, na of course, ano yung nagbigay sa'yo na inspirasyon na ako ay gusto ko maging negosyante pagbalang araw? Okay. Of course, yung parents ko, okay? Yung mga tito at tita ko, okay? At, pero exactly why this category ng product, okay? Maraming influence. Foremost, yung parents ko, okay? Kasi sobrang niya lang pinapahalagaan yung natural na pamamaraan sa kalusugan. Palagi kong naririnig sa tatay ko, huwag ka masyadong kakain sa labas. Mag-exercise ka. Okay? Huwag kang dedepende sa gamot. Okay? Yun yung palagi ko naririnig. My dad's now 96 years old. Wow, still... He's well, considering his age, no? Pero yan yung palagi kong naririnig nung lumalaki ako. Okay? Maraming influence. Kagabi, iniisip ko ito, no? Itong tanong na ito. Naalala ko yung isang writer, isang columnist for Manila Bulletin. I don't know if you know him, si Zach Sarian. Yes, oo. Yeah. Nababasa ko rin. Yeah, he was a big influence. He talked about agribusiness. Agribusiness. Yeah, so talking about influence, ang rami. Okay, sa school, yung mga publications, at magulang ko. Yes. Oo.
ano yung background mo naman, yung educational background mo, Sir Vinson? Okay. I went to elementary high school, then I went to UP. Okay. Ang course ko ay Business Administration. Kaya swak na swak sa pagiging entrepreneur. Swak na swak, oo. Pero hindi naman nila talaga kami tinetrain na maging entrepreneur at that time. Yes, okay? oo. Tinetrain nila kami na pumasok sa malalaking kumpanya. That was our training that time. Okay? Ang dream ay pumunta sa Wall Street, maging financial advisor, mga ganun yung mga Makapagtapos stockbroker. ng maganda yung mga grado natin. Yes. So, I graduated 1986. Maraming So bata pagbabago. pa kayo. Opo. Pwede kong hulaan ang edad nyo, Sir Vinson. I just turned 60 years Wow, old. tingnan mo naman. Yes. So, yan yung background ko. Tapos, gusto ng magulang ko, mag-aral ako ng Mandarin. Dahil sabi nila, ang future, lalakas ang China. Okay? Dapat handa daw kami. So, I lived in Taiwan. I also did part-time work there. So nag-OFW kayo? Parang ako nag-OFW, nag-aral ako ng Mandarin. Then I moved to Hong Kong, worked there for another few years. Then nag-aral ako sa Spain. Nag-MBA ako sa Spain. Bumalik ako sa Hong Kong. Then in 1997, during the turnover ng Hong Kong sa China, I decided to come back to the Philippines. Then I started with my siblings. We started one business related to health. That was in 1997. Yeah. So, ikaw ba bago mo itayo yung napaka-successful mo na negosyante ay ano ba yung mga pinasok mo na negosyo? May mga naging experience ka ba, Vinson, na negosyo na hindi naging successful or paano? Or ikaw ba ay namasukan din sa mga corporate dito sa Pilipinas? Never ako really nag-work sa Pilipinas. Okay. Yung work ko was in Hong Kong. Then yung mga, nakapagtrabaho rin ako sa Korea at sa Spain. O yung mga student internship programs, ganon. Pero yung first entrepreneurial experience ko was nung bumalik ako. Nag-start kami nitong business na we imported health products made in the States. Okay, this was in 1997. Dito rin ako na-trauma dahil nung 1998, we know about the Asian currency crisis. Now, almost nag-double yung currency natin versus the US dollar. And doon ako nahirapan. Pero as they say, no, yung mga challenges could be blessings in disguise. Okay? Doon ko naisip, Yusek, na napagtanto ko, na-realize ko na if we can have products as good as those products made in the US, mas maraming Pilipino ang makaka-avail, ang makaka-enjoy ng produktong gawa sa atin like food supplements. Okay? That was the realization. Doon nagsimula. Ano ba yung masasabi mo na karanasan mo na nagbago yung takbo na yung ng buhay mo na talagang gusto ko magtayo ng sarili kong negosyo, Vinson? Yun, yung paniniwala na may pangangailangan, 'di ba? Yung food supplement na gawang maayos, hindi siya backyard, gawang maayos, dumaan sa mga dalubhasa, done proper testing, proper yung production, okay? At gusto ko maipagmalaki ako ng mga Pilipino. So those were my guiding light, okay? Those were my North Star, okay? Na available, abot kaya, okay? So yun yung dream ko na iniisip ko na pag gagawa ko ng bagong business, dapat ganyan. Yeah. So, paano mo talaga naisip na ikaw ay magsimula dito sa napakagaling, napakahusay na inumpisan mo sa Natural Quality Corporation, Vinson? Kasama ang DTI. Yes. Naalala pa kita noon, Vinson, na kasama mo sila Director Sinen. Yes, sir. Pero even before then, I would attend yung mga SITEM, mga DTI talks. Mga trade fair? Not just attend the trade fair, pero hindi pa ako exhibitor, wala pa akong produkto. Okay. But listen to the seminars. Okay. So nahasa ka na rin doon sa mga event ng yes, DTI? Yes. Then I met
suppliers. I met the German doctor who helped me develop the products. Okay, okay. So kinontrata ko siya para gawin niya itong mga formulation. Si Dr. Dietmar Rummel, the late Dr. Dietmar Rummel. He's a doctor of medicine and pharmacologist. Okay? So he helped me formulate the products. Okay? So hindi ito katang isip ni Benson. Hindi naman ako pharmacist o doktor. Dumaan ako sa mga dalubhasa. Okay? Then nung natapos namin, pinatesting pa namin sa isang prestigyosong university sa Pilipinas. Okay? To show na yung Ampalaya Plus ba tunay na nakakatulong o hindi. Yun. Kailan, anong year itong itinatag mo itong negosyo mo, Benson? Parang kahapon lang, pero July 2002. So 23 years ago, sir. Wow, Yeah. 2002. Yes. At alam mo, kuminsan, ang pinakamahirap sa mga katulad natin, ng mga negosyante, entrepreneur, ay puhunan. Ikaw ba, ano ba yung pinakamalaking naging hamon mo dun sa pag-umpisa mo sa pagtatag dito sa negosyo mo, Sir Benson? Siyempre, sa abot ng may naipon rin naman ako nung nagtatrabaho ako because more or less mga almost 10 years ako nagtrabaho. So may naipon rin ako. Pero nung gusto na namin mag-level up, okay, that was around 2004, 2005. I remember I needed to borrow some money. Okay? Pero wala pa akong track record. Sino magpapahiram sa akin ng pera? So humiram ako sa retirement money ng magulang ko. Which I paid back with interest. Okay, in less than 2 years. Okay. Yeah, so proud ako doon. Ayaw nga nilang, sabi niya, hindi, just continue use it. Sabi ko, hindi, pang retirement niyo yan. I need to pay it back. So natutuwa ako, yeah. Ano ba yung naging unang product nyo, Sir Benson? At paano nyo ito naipakilala sa publiko? Kasi yan ang palaking challenge, Sir Benson. Yes. Ampalaya Plus po. Ampalaya Plus. Ang aming first product. Ampalaya Plus. Alam naman nyo, Yusek, sobrang popular ang diabetes sa ating bansa. Tapos sobrang hindi popular ang kumain ng ampalaya o ng anumang gulay. Unfortunately, hindi nila masyadong yung educational benefit ng ampalaya. Yes, so sabi ko may pangangailangan. Okay? So doon ako sa pangangailangan. So gusto ko dekalidad, gusto ko abot kaya ang presyo. Gusto ko available sa nakakarami. So yun, unang-una natatandaan ko lahat ng tumulong sa akin. Natatandaan ko talaga yung mga... Hindi mo talaga makalimutan. Hindi ko makakalimutan. Kasi sila talaga nung wala pang lahat, sila ang tumulong. Sino yung tumulong sa akin makapasok sa Watsons? Makapasok yan ang mga malalaking challenge. Sa Rose Pharmacy. And ultimately sa Mercury Drugstore. Okay? Yung mga placement fee, mabigat yan, Sir Benson. Natatandaan ko sila at nagpapasalamat ako dun sa mga tumulong at nagpapasalamat ako dun sa mga partner naming mga drugstores na nabanggit ko dahil sumugal sila sa amin. Yes. Pinakamahirap din na challenge sa mga produkto natin, lalo na pagkabaguhan tayo sa merkado, ay paano natin kukuha yung tiwala ng target market natin. Kayo ba, paano nyo nakuha yung tiwala ng mga kababayan natin dito sa produkto mo sa ampalaya? Kasi syempre, bago mo pasukan yan, may mga nauna rin sa inyo. Yes. Kaya nga, mayroon kaming dapat patunayan. Diba? So that's why kinontrata namin yung German doctor. Kasi ayaw naming gagaya lang kami sa ibang mga produkto. Number one, gusto namin may innovation. Okay? Number two, tiniyak namin na mahusay. So yung mga raw material, tinesting namin mabuti. Tiniyak namin na galing sa mahusay na sources. Number three, kahit hindi kinakailangan, kumuha kami ng double-blind study. Okay? Gumastos kami para mapatunayan sa aming sarili na yung pag uminom ka ng aming produkto, ito ay nakakatulong. Okay? Yun yung mga ginawa namin na sa tingin ko hindi ginagawa ng lahat. Yes. Kayo, paano nyo talaga naramdaman na itong natural quality product nyo ay talagang
nagiging success na sa merkado? Natutuwa kami kasi may mga doktor na nagtitiwala at finifeedbackan kami na yung pasyente nila ay natulungan ng produkto. Meron kami mga kwento. Recently, may na-meet ako. Hindi ko siya kilala. Na-meet lang namin sa mall. May mutual friend kami. Nagkwentuhan sila. Nung pinakilala ko ng nanay ko sa kanya, sabi ng nanay ko, siya yung gumagawa ng Ampalaya Plus. Sabi niya, ginagamit ko yung produkto mo for 5 years. Wow. Tapos tinanong ko, paano niyo nalaman yung produkto ko? Sabi niya, pumunta daw siya ng Mercury. Pumunta siya ng Mercury, tapos may isang Hapon na nasa tabi niya, nasa counter, bumibili rin. Nakita niya bumibili ng Ampalaya. Okay? Tinanong niya dun sa Hapon, mahusay ba yung produkto? Sabi ng Hapon, very good. Naisip niya yung sarili niyang nanay na ayaw kumain ng gulay. So yun ang binili niya para sa nanay niya. Nakita niya sa resulta ng nanay niya, yung blood sugar ay maganda. Okay. So siya rin at asawa rin niya gumagamit na ngayon. At hindi lang yan. Tinuturo niya yung sa mga kabarkada niyang senior na gumamit rin ng produkto. So ganun mga kwento, hindi mo mababayaran ng pera, okay? Na-meet ko lang siya sa mall, okay? Hindi na, diba? So, yun, natutuwa po ako. Yung Hapon na nagpatunay, hindi naman niya kilala itong tao. Kasama lang niya sa Mercury, sa counter. Okay, sinabi niya, mahusay yan. Okay, so yun. Those are the things that keep us going, sir. Ako, personally, Benson, itong product mo talagang kami rin ay gumagamit. Oh. At marami rin akong mga kwento na naririnig na kung gaano kahalaga, kung gaano ito nakakatulong sa ating kalusugan. Baka pwede mo naman ibahagi sa amin ano yung mga malalaking pagsubok na experience ng inyong kumpanya at papaano nyo rin ito na-resolve. Kasi lalo na yung mga nanonood natin, ng mga nagbabalak at mga existing din, yung mga negosyo nila na may mga nararanasan din na mga challenges. I'm sure ikaw ay may mga pinagdaanan ka rin na mga naging problema sa kumpanya at paano mo hinaharap yung mga ganitong sitwasyon, Sir Benson? Pinalaki ako na ang motto ay do the right thing. Okay? Gumawa ka ng tama. Pero pag nagsisimula ka ng negosyo, ang rami mong asikasuhin. Usually, hindi mo naaasikaso, hindi mo natututukan completely yung mga bagay. Kung isipin mo, related to LGU, maybe related to BIR. Okay? Recently, may na-meet ako, 2 mag-asawa. Okay? Kakatagawid lang nila ng negosyo nila, less than 3 years. Tapos kinikwento nila, taon-taon, pinapadalhan sila ng letter ng BIR. Sabi ko, mabigat din yan ang problema. Kung pwede akong mag-advise, ang sasabihin ko sa iyo, maghanap ka ng magaling na accounting firm. Okay? Para turuan ka paano yung tamang mga compliance sa BIR. Okay? Kasi distraction yan doon sa ginagawa nating negosyo. Okay? That's what I did. Okay? And I've been very happy because yung partner ko with Takandong Reyes, I can mention them, okay? Yeah. Have been very, very good, okay? And they always tell us the right things to do, okay? Ano ba yung kakaiba dito sa mga produkto nyo, no, sa natural quality kumpara sa mga ibang product din, similar sa inyo na dapat ay masabi natin sa mga tagapanood natin na Sir Benson, ano ba yung kakaiba na pwedeng maibigay ng inyong produkto? Pero bago mo sagutin yan, Sir Benson, mag-break muna tayo. Okay. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Sir Benson sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Benson, tinanong ko sa iyo kung ano ba yung naiiba dito sa natural quality na wala siguro or mas maganda dito nila masusubukan sa mga produkto ninyo.
Si Dr. Dietmar Rummel, the German doctor, nagsulat siya ng maraming libro ukol sa Philippine medicinal plant. So pinag-usapan namin, sabi ko sa kanya, gusto ko mga produkto na nakaka-deliver doon sa pinapangako niya. Okay? So yung Ampalaya Plus, pag sinabi namin nakakatulong sa blood sugar, nakakatulong sa blood sugar. Okay. Okay? Hindi siya guni-guni, Doc. Yusek. Okay? Nakaka-deliver siya. Kung sinabi namin, pag uminom ka ng Ampalaya Plus, parang uminom ka ng gulay, okay? Nakukuha mo yung benefit sa pagkain mo ng gulay. Correct. Okay? Tinanong ko kay Dr. Dietmar, sabi ko, tinatanong ako ng consumer, ano equivalent ng 1 capsule ng Ampalaya Plus? I'm quoting him, okay? Sabi niya, tell them it's equivalent to almost half a kilo of fresh ampalaya. Okay? Sabi niya, yan sinabi niya sa akin and I'm quoting him. So, yan yung dinideliver namin na sa tingin ko, hindi lahat ng produkto sa aming category ay doing it, okay? We deliver something that is measurable. Yung pagbaba ng blood sugar, makikita mo. Hindi pwedeng haka-haka, hindi pwedeng guni-guni. Yung kidney stone, kung sinabi namin nakakatulong, makikitang lumiit o mailabas. Okay? Nakakatulong siya. Hindi siya pwedeng guni-guni, hindi pwedeng haka-haka. The product should be able to deliver something. Yeah. Bakit ba ito yung pinili nyong gamitin ang mga likas at katutubong sangkap sa inyong mga produkto, yung mga natural? Sino ba ang ikaw ba talaga nakaisip nito, Sir Vinson? Pinalaki ako pagbabasa ng mga articles ni Zach Sarian from Panorama and Manila Bulletin. Pinalaki ako sa UP na full of idealism. Ano ba yung purpose natin? Ano bang gusto natin mangyari? Okay? Hindi naman pwedeng puros imported lang tayo. Anong pwede natin na malakas tayo? Biodiversity natin malakas sa Pilipinas. Maraming medicinal plants na tila hindi pinapansin. So sabi ko, kung may magawa ako dun sa aspeto na yan, okay, sa tingin ko, siguro may nagawa naman ako dito sa lifetime kong ito. So that was the inspiration, okay? Ano yung purpose, okay? Yusek, nakita naman natin sa paligid natin. We have one of the youngest demographics. Yes. Okay? Average age, 25 to 27. Pero bakit... Young population ng Pilipinas. Young population. Pero pag tumitingin tayo, bakit sakit ng matatanda ay common sa ating mga kabataan? Kahit sa kabataan. Obesity, diabetes, okay, hypertension, napaka-common. Hindi pa sila 30, diabetic na, hypertensive na, obese na. Okay? So sabi ko, may puwang itong produktong ito. Kasi hindi pa naman nila kailangan ng gamot eh. Kailangan lang nila tulong. Kailangan lang nila kaalaman. Okay? Na hindi naman kailangan magkasakit. Pero dapat natin ingatan ang ating kalusugan. Co-creating better health. Correct. Exactly. Yes, yes. So, paano nyo sinisigurado na ang kalidad at kaligtasan ng mga supplement, itong mga pinapakilala niyo sa merkado, Sir Vinson? One of the things nung nagsimula po ako ay sabi ko, gusto ko yung produkto ko, pwede kong paggamit sa magulang ko at gusto ko rin gamitin sa sarili ko. That was the basic. Sabi ko, kung hindi namin kayang inumin yan, hindi ko kayang ibenta yan. Those are the basic. My parents take my products. 96 years old and 90 years old. Okay? So that's one, no? Then sabi ko, kailangan natin maghanap ng mahuhusay na partners. Sa toll manufacturing, hindi pwedeng backyard. Okay? Pang mercury tayo, pang export ang gusto naming tanawin. Okay? So dapat mahusay na partners sa production, mahusay na partner sa raw material. Okay? So lahat ng mga aspetong yan, kailangan naming siguraduhin bago namin i-alok ang aming produkto sa publiko. Paano talaga nabuo ang iyong at paano mo pinakilala ang produkto mo na Ampalaya Plus? Kasi sa tingin ko, ito yung pinakasikat at kahit ako man ay talagang tinatangkilik ko ito, Sir Vinson. Thank you.
hirap at pawis, okay? Kung may mga trade show na pwedeng salian sa DTI, sasalian namin, okay? Palagi kami dyan sa SM Mega Mall kasi maraming mga DTI regional trade fairs. Lagi kaming sumasali dyan, okay? Nung nakilala ko yung Export Marketing Bureau, okay? AMB, Sumali rin po kami, okay? Nagbabaka sakali, okay? Nangangahas na mas malaking audience, mas malaking channel ang pwede naming mapasok. Yes. Alam mo, Sir Vincent, na nabanggit mo yung mga trade fair, kasi ikaw, kilalang-kilala ka na locally, yung domestic demand ng produkto ninyo talagang na-establish mo. Pero pinaka-importante, mapasok mo rin yung export kasi nakakatulong ka rin. Yes. Alam mo naman na mga locally manufactured ito ng mga health product. Dapat siguro pasukan mo rin ang export ng Ampalaya Plus at mga ibang produkto mo, Sir Vincent. Definitely, sir. Nagsimula po ako, 37 years old po ako, nung tinaguyod ko po itong business na ito noong 2002. Ngayon, 60 years old ako, nangangahas akong pasukin, subukan, at palawakin ang aming footprint globally. Okay, yan yung next dream ko. Okay? Yan yung next dream ko na maabutan namin ang mga OFW at mga dayuhan na naniniwala sa aming produkto. Katulad nung hapon na na-meet ni Auntie Diana sa Mercury Drugstore na kayang mag-advocate ng aming brands. Yun ang gusto naming gawin. At tayong mga Pilipino, sobra tayong madaling mag-promote ng Korean products, ng kung ano-anong mga products. Bakit hindi naman produktong sariling atin? Okay? Pwede tayong maging OFW, tapos gumagamit rin tayo ng produktong katulad ng Ampalaya Plus, Renalyn, Delight Herbal Tea, Turmerica Plus, Kuya Max at iba pa. Oo, napaka-importante yan dahil yung mga modern heroes natin, more than 12 million Filipinos natin na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng mundo ay ito na talaga yung captured market mo dahil while they are working abroad ay siyempre naghahanap yan na ang ginagamit nila doon katulad ng mga nabanggit mong product ay mga Filipino product. So aside from yung mga OFW natin doon ay captured market mo na yun, may ipapakilala rin nila doon sa mga kasama nila sa trabaho. Malay mo, maging mainstream pa ito, lalong-lalo na doon sa GCC country at saka yung mga lugar na mga pinagtatrabahuan ng ating mga OFW, Sir Vincent. Yusek Gani, we're the number one seafarer exporting nation. Diba? Pinakamaraming seafarer tayo. Yes. Okay. Alam nyo ba na kung seafarer ka, kung diabetic ka, hindi ka pwede sumampas sa barko. Correct. Kung may kidney stone ka, hindi ka pwede sumampas sa barko. 10 months ka sa barko, kakainin mo yung nasa barko. Hindi naman palagi may gulay. Correct. Hindi ba relevant ang Ampalaya Plus? Correct. Okay? Hindi ka makakain ng gulay, at least nag-Ampalaya Plus ka. May konti kang gulay. Okay? Yung Renalyn nakakatulong sa paglabas ng ihi. Okay? Diuretic. Okay? Natural na diuretic. Tulong sa mga may kidney stone, sa mga may gout. Paano ka magiging seafarer kung may gout ka? Correct. Hindi ka makakatayo. So, relevant po ang ating produkto, domestic man o sa OFW. So, paano mo napapanatili ang, yun na nga, nabanggit mo, yung relevant ang yung produkto, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon, Sir Vincent? Palagi kaming nakikinig sa aming mahal na mamimili. Okay? We respect their comments, we respect their feedback. Right before the pandemic, we launched products like Guya Max, Turmerica Plus. Guya Max was a result of a product because I went to Dubai for a business mission with the EMB. Okay? Nakausap ko yung isang Pilipina doon, tapos sinasabi niya sa akin, palagi kung may Pilipinong pupunta ng Dubai, okay, nagpapadala siya ng dahon ng guyabano at guyabano puree. Sabi ko, kakaiba ka, hindi pulburo ng pasalubong na hinihingi mo, guyabano. So naisip ko itong Guya Max. Okay. Okay? So
we listen to our consumers. Yeah. Sa lahat ng mga produkto ninyo, Sir Vincent, alin ba ang isang produkto na pinaka malapit sa puso mo at bakit ito napakalapit sa puso mo? Pero bago mo sagutin yan, mag-break muna tayo, Vincent. Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayong alis. Nandito pa rin po kami ni Sir Vincent sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, Sir Vincent, tinanong ko, ano ba yung pinakamalapit na sa puso mo na produkto ninyo? Ang hirap ng tanong na yan. Kasi yung mga produkto ko, parang mga anak ko yan eh. Yes. Diba? Pero I feel na yung Ampalaya Plus has made the largest inroad. Okay? And very relevant siya kasi ang population natin, ang raming diabetic. Okay? Paglingon ko, pagtingin ko, okay, ang rami nagsasabi na diabetic sila. And these are people na 25 years old, 27 years old, 28 years old, nag-work sa BPO, okay, may kilala ko na meet ko, 34 years old sa Dubai. Kwento itong, totoong kwento ito. After our road show, yung trade show namin, Dubai, Abu Dhabi. Outbound mission. Outbound mission. Dubai, Abu Dhabi, Oman. Okay? Lumapit siya sa akin. Sabi niya, sir, diabetic po ako. Sabi ko, diabetic ka, ang bata mo pa. 4 o 5 ang gamot niya, including insulin. Sabi ko, alam mo ba yung ginagawa mo? At ang bata mo pa. Paano kung umabot ka ng 50? Ilan na yung gamot mo? Okay? Ano bang ginagawa mo dito sa Dubai? At ang taas-taas ang ano mo? Sabi niya, sir, lumaki ako, mahirap kami. So ang aspiration ko ay fast food. Ngayon na maganda-gandang sweldo ko, only soft drinks, only cake, only whatever. Kasi may pera siya. May pera siya. Sabi niya, ano bang gagawin ko dito sa Dubai? Wala akong pamilya. Sa gabi, yan ang lahat ng kinakain namin. Okay? So sabi ko, only gamot ang mangyayari sa'yo. Okay? Kung hindi mo yan tutukan ngayon, sayang yung pinaghirapan mo. Lahat ng iipunin mo, gagamitin mo sa paggagamot. Sayang. Hindi pa huli ang lahat, 34 ka lang. Okay? So sabi ko, lahat ng produkto ko, iiwan ko sa'yo on one condition. Every morning, papadalan mo ako ng fasting blood sugar mo. Yusek, sabi ko, hindi mo pwedeng ihinto ang gamot mo without your doctor's permission. Okay? Yung first day namin, hindi pa siya uminom ng gamot, ng produkto ko, gamot lang, 4 na gamot yon, 280 plus. Wow. Above normal. 4 na gamot na niya yun, ha? So every day, on his 11th day, umabot siya ng 92, taking my product, together with his medicine. Okay? Sabay. So, every day, yan yung pinapadala niya sa akin. So sabi ko, yan, okay, nakita mo na sa sarili mo ang epekto, it's up to you to continue. All I'm saying is, with proper diet, exercise, better lifestyle, you don't have to be hostage by your maintenance. Okay? Oo. At pag-usapan naman natin, Sir Vincent, as a successful entrepreneur, kung ano yung style mo as a CEO, as a business owner, at paano nyo na mo-motivate at na-inspire ang yung mga empleyado, and of course, kasama na rin dyan yung mga business partner ninyo. Palagi ko sinasabi, do the right thing. Okay? So I hope na nakikita nila dun sa ginagawa ko. Nagsisikap ako. Okay? At palagi ko sinasabi, tignan natin yung goal natin. Okay? Gusto natin may pagmalaki tayo ng mga Pilipino. Gusto ko yung bata na pinalaki sa Dubai, bata na pinanganak sa New York or London, pag nakita nila yung Ampalaya Plus, sabihin nila, my lolo uses that, my mama uses that, my tita uses that, it's a good product, it's made in the Philippines. Gusto kong maipagmalaki tayo, okay, nino man. Okay? Yung mga caregivers natin sa Singapore, 200,000+ caregivers. Correct. Okay? Sana,
Okay? Maipakilala nila yung produkto natin sa kanilang mga among siniservisyohan. Okay? Na hindi lang mahuhusay na tao mula sa Pilipinas, meron rin tayong mahuhusay na produkto katulad ng Ampalaya Plus, Renilyn, Kuya Max at iba pa. Kanina nabanggit mo yung tagline mo na co-creating better health. Ano ba ang ibig sabihin nito, Sir Vinson? Yung better health, kailangan natin ng isang community. Okay? Community ng mga doktor, pamilya, okay, na nagtataguyod, na nagpapakilala sa atin ng mga ibang panlasa at pagkain, diba? Uri ng pamumuhay, okay? Gusto naming isipin na isa kami doon sa komunidad na yon na it's cool to be healthy. Okay? Palagi ko sinasabi, healthier people, happier lives. Kung hindi niyo ako pinapaniwalaan, subukan niyo magkasakit. At sabihin niyo sa akin kung mas masaya po kayo. Hindi po ba? Yes. Oh, tama 'yon at napaka-busy niyo at magkasama pa tayo sa Australia for the BNI, no? So bilang napaka-busy niyo sa negosyo nyo as an entrepreneur, paano nyo napapanatili ang i-balance yung trabaho ninyo at sa personal na buhay nyo, Sir Vinson? Pag malinaw ang purpose, pag malinis ang layunin, gagawin mo yung sacrifice. Kasi, alam mo, ang ating buhay, limit lang eh. So sabi ko, 60 na ako. Kailangan ko ng mag-double time. Kung gusto kong makita, ang gusto kong mangyari habang nandito pa ako sa lupa. Ganon ang pag-iisip ko. Okay? Kung malinaw ang layunin, kung malinis ang layunin, okay? Kung maganda ang purpose, gagawin natin. As an entrepreneur, hindi natin may iwasan na kuminsan ay talagang nakakaranas tayo ng mga hamon sa buhay. Kayo ba, ano ang pinakamahirap na hamon na naranasan nyo bilang isang negosyante na baka pwede natin ma-share sa mga kasosyo, kanegosyo natin, Sir Vinson? Yung nakokontrol natin, kaya natin mag-sacrifice, kaya natin gumawa eh. Pero yung hindi natin makokontrol, katulad ng Asian currency crisis, hindi naman natin inaasahan yon, nangyari yon, at natamaan tayo. Okay? So yun yung mga naisip ko. Yung mga bagay na ganyan, beyond our control. Okay? How do we manage that? How do we rise above those situations? Yon. Ano ba yung napakahalaga na natutunan mo bilang, sa 20 years nyo na pagtatag dito sa Natural Quality? Ano ba yung natutunan nyo na dito sa naging experience nyo para itaguyod at naging successful itong Natural Quality Company? It takes a community, it takes an ecosystem, okay, for a business to grow and to flourish. So dapat kilalanin natin na hindi tayo mag-isa lang, okay? At kung umangat tayo, sana bit-bit natin umangat yung komunidad, yung ecosystem na tumulong sa atin at nagtaguyod sa atin. Yeah. Ikaw ba dito sa mga online market, ikaw ba naniniwala rito? At ano naman yung naging strategy nyo rito, Sir Vinson? Parang akong mag-aaral ulit panibago, Yusek Gani. Kaya natutuwa ako sa mga organization, community na pinasukan ko. Katulad ng nabanggit niya, yung BNI. BNI Taguig Region, more specifically, na parte po ako. Dahil yung hindi ko alam, at least may mapagtatanungan ako. Okay? Katulad rin ng DTI. You know, you create that community, that ecosystem na you can trust and you build relationships with para matuto tayo. Okay? Kasi solopreneur nga tayo, okay? Hindi naman natin alam lahat. At ang bilis ng pagbabago ng merkado. Okay? TikTok. Oo, yan. Oo. Yeah. So, ano ba yung nakikita ninyo na magiging direksyon ni Natural Quality sa susunod na 10 or hanggang 20 years na direksyon ninyo, Sir Vinson? Kung papayagan tayo, gusto nating
maging may malinaw at malakas na global footprint. Gusto natin maabot ang mga Gen Z. Okay, mga Gen Z, okay? Dahil yung mga nung nagsimula ako, mga baby boomers ang mga kinakausap ko ngayon, Gen Z na. So sana makausap rin namin sila at makita nila yung relevance ng aming produkto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Baka mayroon kayong payo, parting words, lalong-lalo na doon sa mga aspiring entrepreneurs na nanonood sa atin ngayon, mga kasosyo natin, kanegosyo, na pwede mo rin silang bigyan ng parting words mo, Sir Vinson. Yes, subukan niyo po ang negosyo, okay? Gawin niyo ng tama from the very start, okay? Do the right thing from the very beginning, okay? Huwag kayong mag-shortcut at wag lang tayong masatisfy sa gaya. Let's innovate, okay? And let's elevate the product we want to offer to the public, okay? Dapat malinaw yung purpose at layunin niyo. Maraming salamat sa iyo, Sir Vinson. At of course, sa pagbabahagi ninyo ng yung kwento, inspirasyon at malasakit sa kalusugan ng mga Pilipino. Tunay na kahanga-hanga inyong dedikasyon na magtaguyod ng isang produktong likas, di kalidad at abot kaya para sa mas malusog na bansa. Sa ating pong mga tagapanood, naway naging inspirasyon tayo ni Sir Vinson, ito upang tayo ay maging mas mapanuri, masipag at malikhain, innovator, no? At hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa pangangalaga ng ating kalusugan at kinabukasan. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin, suportahan ng mga lokal na produkto ng mga kapwa natin Pilipino. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episodes, maaari po natin balikan ng YouTube channel Gani Makatuman at Facebook page Gani Makatuman Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at updates. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito.